Kada taon, 3 hanggang 5 beses ata kaming binabaha. Kaya naman medyo sanay na kami sa mga ganitong senaryo. 2 araw bago ang pinakamalakas na bagyo mga mi ay etot nag-akit na nga kami ng mga gamit. Inutusan ko na nga itong mga anak ko na iakyat itong mga gamit. Lalong-lalo na itong mga ipopromote ko. Tapos naglagay na rin pala kami ng mga damit. Tapos mga kumot, charger. Nilagay muna namin sa plastic. Tapos yung mga papel namin bago ilagay dito sa bag. Ngayon lang talaga ako kinabahan ng ganito dahil nakikita nyo naman sa balita yung nakaraang bagyo, diba, sa Cebu, grabe ang mga namatay dahil sa baha. Kaya naman for today's video, dahil grabe talaga ang kaba ko. Nag-iisip pa nga ako sa mga oras na to kung lilikas ba kami o hindi, o dito lang kami sa bahay. Alam niyo naman na malapit kami sa may ilog. Pati nga itong aming emergency light ay chinarge ko na rin para madala namin in case nga na mag-evacuate kami. Ito nga pala ay meron ng flashlight, may ilaw, tapos pwede ka na rin mag-charge ng cellphone dito. Alam niyo ba, ambon-ambon lang pero ang ilog napakataas na at babaha na talaga. Kaya naman ito, bumaba na nga rin pala kami ng mga bata. Kakatapos ko lang magluto ng mga pa-order nito. Ayan, hinakot na namin isa-isa ang mga gamit. Sanay na talaga kami sa mga ganitong gawain, no, dahil tuwing taon 2, 3 hanggang 5 times kaming binabaha talaga dito dahil nga bababa yung lugar namin. Ganito pala yung ginagawa namin, nilalagay namin sa karton, sa mga basket, yung mga kailangang iakyat. Wala po kaming iniiwan dyan bukod sa mesa at sa upuan. Yung mga gamit namin dyan, mga bilao, yan lang naman yung mga gamit ko dyan, yung mga sa pagluluto ko. Yung iba naming gamit gaya ng mga TV, mga appliances, andun po lahat sa taas. At yung mga plato namin, syempre, iakyat namin yung mga kawali. Wala talagang naiiwan dyan, as in simot yan. Pati nga mga kurtina, inaakyat din talaga namin yan. Syempre, sinesecure talaga namin yan mga milalong, lalo na yung mga gamit ko sa pagluluto, yung mga dilata, mga bilao, mga bihon, mga palabok, mga harina, lahat po yan inaakyat namin sa may 3rd floor. At alam nyo na bakit itong bahay namin may 1st floor, 2nd floor, 3rd floor? Dahil nga dito sa lugar namin, wala atang bahay dito na walang 2nd floor. 11 years na kaming nakatira dito ni Daddy, no, sa lugar na to. Tapos ayan, sanay na talaga kami sa mga ganitong baha. Tapos ayan yung mga kawali. Si Kuya na rin pala yung mga nag-asikaso niya, nag-akyat. Grabe ang bibigat niyan, ang daming kawali. Tapos ako naman yung nag-asikaso dito sa mga plato, mga baso, mga mixing bowl, mga strainer, lahat, pati yung mga nasa cabinet, pinaakyat na rin namin. Tuwing baha, yung nagiging kusina namin ay yung pinaka-terrace namin, itong taas nitong in kinakatayuan ko. Andyan yung ano namin, ref, washing, mesa, lutuan, andyan tapos lahat. The rest ng mga gamit namin, kagaya ng mga pinag-akit namin kanina, yung mga bilao, mga mantika, lahat-lahat andun sa may 3rd floor. Ang hirap talaga kapag ganitong sitwasyon, no, kapag ganitong may kalamidad, tapos wala tayo talagang choice. Kahit na subdivision ngayon talaga ay binabaha na. Parang wala na talagang mapili na lugar dyan. Dati kapag nagbi-video ako at napapanood ko, awang-awa talaga ako sa ano namin sitwasyon tuwing binabaha. Pero may mga worst pa talaga sa amin na binahaday. Ang mas worst pa talaga yung mga binawian ng buhay. Sobrang na-trauma talaga ako sa mga pinapanood ko na may mga bata na namatay dahil sa baha, nalunod, mga matatanda dahil sa sobrang taas ng baha na hindi nila inakala. At alam niyo ba, habang nagliligpit ako nito, may baha na po sa labas ng bahay namin. Kaya naman sabi ko kay Daddy, maghanap siya ng pwede naming pag-estihan. Kahit na yung mumurahing motel lang dito o hotel, no, dito malapit lang din sa amin. Dahil kung kami lang ni Daddy, ay pwede lang naman kami dito sa bahay. Ang kaso kasi merong mga bata. Wala pang ang bagyo nito ha, hindi pa lumalanding o dumadaan sa lugar namin, pero yung baha, ang ilog, grabe, ang taas-taas na. Kaya naman nakapag-decide kami ni Daddy na magpunta na ng motel. So nakahanap si Daddy ng motel dito sa harap ng Pure Gold. Sobrang lapit lang sa amin. Ito kasi ay mataas talaga at halos hindi inaabot talaga ito ng baha. Kaya naman ayan, nagpayong na kami palabas. Tignan nyo, may baha na kaagad. Ambon-ambon lang yan dyan. Paano pa kaya mamayang gabi, no, na pagdaan ng bagyo dito? Kasi sabi, gabi hanggang madaling araw daw yung bagyo. Kaya naman nag-safety na talaga ako. Natatakot talaga ako para sa mga bata. May nga munang 3 ni ate at ni Boss Gio yung hinatid ni Daddy dun sa may motel. Hotel ba to? O basta ganito, basta ganito. Natataranta na ako dahil sobrang bilis tumaas ng tubig. At sobrang lakas talaga ng hangin. Ang kinakatakutan ko ay baka liparin yung bubong namin tapos umakyat yung baha sa 2nd floor dyan. Paglabas nga namin, no, ang dami talagang nagpa-panic buying. Ang daming mga namimili, tapos yung iba lumilikas na, may mga dalang gamit, tapos sobrang lakas talaga ng hangin. Dito lang naman kami sa may tapat ng Pure Gold, no, para in case na wala nang baha, andyan. Tapos mapupuntahan ka agad kami ni Daddy in case na may mangyari, diba? Tapos ayan, kunting takbo lang, ayan, mas maigi na talagang kampante tayo kaysa naman buong gabi tayong di makatulog dahil nga sa kaba. Alam mo yung kaba ko talaga, Jay, grabe talaga yung kaba ko. Ngayon lang talaga ako kinabahan ng ganito sa dinami-daming dumaan na bagyo
Ngayon lang ako kinabahan ng ganito. At ayan na nga, nagparking muna si daddy. Tapos babalikan nga niya yung dalawa sa bahay. Dahil hindi nga kami kasya dito sa may e-bike at may mga gamit First time din naman talaga namin na magkaganitong mag-evacuate, no? Dahil dati hindi talaga kami nag-evacuate. Andun lang kami sa bahay. Naalala ko talaga dati, yung bagyong Pipito ba yun? Na birthday ko, November 12. Ayun, alam nyo ba, grabe ang takot ko. Tapos si daddy, nasa trabaho kami lang ng mga bata nun sa bahay. Tapos yung baha, konti na lang talaga aabot na sa sahig ng second floor namin. Kaya naman nasa third floor kami na nag-stay. Tapos yung third floor namin, umuuga talaga siya dyan kada hangin. Ay, Ulysses pala yun na bagyo. O, diba, naalala ko na. Ngayon ko lang naalala. Grabe talaga yung experience namin ng mga bata noon. Maliliit pa sila. Tapos ako lang mag-isa doon na adult. Grabe talaga dyan ang experience na yun. Parang hahanginin pati kami. Hindi rin kami nakatulog noon dahil wala kaming mahigaan. Alam nyo ba, dahil yung third floor namin, yung anggi ng ulan, sobrang lakas kasi ng hangin. Basang-basa yung sahig, pati yung higaan namin. Ngayon na bagyo na uwan ba yung bagyo? Grabe yung kaba ko talaga dito dyan kanina. Kahapon pa talaga ako hindi mapakali kakaisip kung mag-evacuate kami dahil natatakot nga ako sa mga balita. Si daddy naman ang naiwan sa bahay dahil kailangan niyang iligpit pa yung mga gamit na andun pa sa baba. Tapos susunod na lamang siya dito kapag alam niyang stable na yung dun, tubig ba. Nakapagbaon din pala kami ng mga kanin, tinapay, ulam para hindi na kami bumili sa labas no, pinakain ko yung mga bata. Tapos bumili na lang kami ng tubig dahil hindi kami nakadala. Stay safe po sa ating lahat at God bless.